Samantala, nasa linya po si Dr. Mahar Lagmay, head po ng Project NOAA on Nationwide Operational Assessment of Hazards ng ating gobyerno. Dr. Lagmay, magandang hapon po. Magandang hapon po, Igan. Opo. Si Rhea Santos po ang kasama natin. Rhea. Opo. Magandang hapon. Na-monitor ko po kayo na para bang nalagpasan na po ng ating hanging habagat, yung rainfall, itong bagyong Ondoy sa monitoring nyo, Dr. Lagmay? Ano po yun, ano? Kasi mga automated po yan, mga yan, ano? Bine-verify pa po natin. Tapos, kasi po marami tayong mga sensors na nakadeploy, ano? Opo. Under evaluation, nire-review, at kapag lumabas po yung review, ay magkakaroon po ng official statement ang pag-asa. Pero ano po ang lumabas sa inyong unofficial rainfall, Dr. Lagmay? Ang ano po, malakas, ano? May, lalo na dito sa may bandang Zambales. Oo. Ang importante naman po dyan, analysis dyan, ay pagamat malakas yung ating rainfall din ngayon, ano? Yung spread po ng ulan Mas malawak. ay mas malawak, mas maraming oras, kumparado doon sa Ondoy na majority ng rainfall ay naibuhos sa loob ng 6 na oras. So, Dr. Kumbaga, ang Lagmay, intensity ng Ondoy ay mas malakas, pero yung amount of rainfall ay maaaring tumatapat na. yung mga lugar na naapektuhan ng pagbaha, mas malawak ho kumpara sa Ondoy? Yung tinitignan namin, base sa mga nakadeploy na sensors, ano po, ay hindi lang po sa Metro Manila ang buhos ng ulan, kung hindi malakas din po sa Bulacan, lalong-lalo na po doon sa may Zambales, at nakakatala po tayo ng intense to torrential rains, no? Mga ilang oras na. Actually, lagpas 24 oras na po yata na bumubuhos na ang ulan. Dala po ito nung namuong mga ulap, dala-dala ng monsoon, no? Na hinihigop papunta dun sa norte, no? Yun po ay nagdadala ng mga ulap na may dalang mabibigat na ulan na bumubuhos po dito sa ating lugar. Okay, so Dr. Lagmay, sa pagsusuri rin po ninyo dyan, ito po yung masasabing beyond the normal na po, ano? So, anong mga factors ang nagdulot dito? Ito na rin ba yung global warming o climate change, Dr. Lagmay? Yung kung meron mang analysis na papasok dyan tungkol sa global warming, ay kailangan maghintay muna tayo, no? Okay. Pero ang mga importante pong mga mensahe dito na nakikita natin, ay ito ay monsoon lamang, no? Yes. Wala pong bagyo, meron pong namuong mga ulap na nagdadala ng ulan dito sa may western part ng Luzon. Binugbog po ang mga lugar natin dito, yung Metro Manila, lalong-lalo na yung Quezon City, dyan sa may bandang Camanaba, sa Bulacan, at saka sa Zambales. At ganun pa man, kahit nangyari ito, ay nakita natin itong mga pangyayari, no? Itong mga weather disturbances natin na dati hindi naman natin nakikita, pero meron tayong mga mata ngayon sa langit, sa ating mga Doppler radar, sa ating mga water level sensors, sa ating mga automated rain gauges. At kada 5 minuto po, nabibigyan natin ng impormasyon yung mga tao at ang mga LGU para sa ganung paraan ay makagawa sila ng mas magandang desisyon. Dr. Lagmay, ang problema ho, uulanin pa tayo magdamag hanggang bukas Hanggang at Huwebes. sinasabi ni Katani hanggang Huwebes. Ano ho Hanggang mga Huwebes? Yes, ano ho mga paghahanda ang ginagawa ho natin? Ang paghahanda, yung paghahanda po ay naalam natin kung saan po nangyayari yung mga pag-ulan at saan po tumatama yung mga ulan, ano? Para hindi tayo nabibigla. Kasi ang nangyari doon sa Ondoy, biglang dumating to, wala tayong mga mata at hindi tayo nakapaghanda. Ngayon po, mas handa po tayo kumpara doon sa Ondoy. Kumbaga, alam na po natin na mayroong parating. Kada ilang minuto ay sinusubaybayan natin kung ano ang nangyayari at naipapahatid natin yung informasyon. Sa ganung paraan, tingin ko, mas naging handa tayo dito. Iba po yung kakayahan, ano? Kakayahan ng mga LGUs para sumagip at mag-rescue. Pero kung tatanungin po natin yung informasyon, yung delivery, on time sa mga tao, sa bawat sulok ng Metro Manila at ibang lugar, naipahatid po ng gobyerno yan. At least mas napapanatag yung mga tao dahil alam nga naming may mata na nakatutok. Okay, Doc, maraming salamat. Maraming salamat po. Good evening po. Opo. Dr. Mahar Lagmay po ang head ng Project NOAA. Tuloy-tuloy po ang ating pagtutok sa hagupit ng habagat. Magbabalik po kami.